handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika. Maharlikang araw, ako po si Deo Palma, Tubong Mindanao. Dating misyonaryo, monghe, na nagtuturo ng yoga at meditation sa iba't ibang panig ng mundo. Nakapaglakbay na rin po sa mga kontinente ng South America, Africa, Europa, Southeast Asia at Asia. Nandito po tayo ngayon sa Laguna na kung saan ay ating pinag-usapan tungkol sa Maharlika at ang ating bayaning sikat Jose Rizal. Ngayon po ay papatuloy natin ang ating mga pinag-uusapan tungkol sa pagiging Indio natin at siyempre sa ating national hero na si sikat Jose Rizal. Upang mas malaman natin at ugatin kung bakit ba tayo naging Pilipino at kung ano ang impact nito sa ating pagkatao. At alamin natin kung paano tayo minamanipulate at kinukontrol kahit sa malayong lugar o puok ng mga dayuhang sumaki. So, actually po, originally, ang salitang Indio ay nakabase ito o it refers to the Indians or the natives of the Indies. But the word gradually acquired the meaning of native and aboriginal of indigenous. It was actually Columbus who started to call the inhabitants of America when he just discovered the Indians, believing that he had landed in India. By the time the error was corrected, the usage of Indio had become habitual and erasable. So, ibig sabihin po, ang salitang Indio ay na-degrade. Actually, ang salitang Indio ay supposed to be mayroon kang pride. I'm an Indio. Pero ito ay naging Indio. Binago ang kahulugan ng indigenous people. So, the curious of Americas, through a word coining process, acquired the name Americans. In the same manner, the Criollos of Philippines came to be called Filipinos. Hence, whenever the word Philippines appeared in the earlier Spanish chronicles, it referred not to the natives, but the Spanish born in the islands. Eminent historian Teodoro Agoncillo cited that only after the overthrow of the Spanish and the coming of Americans did condition change. Only at the turn of 19th century did the Spanish officially call the Indios Filipinos, as they had been called before. But it was a belated gesture calculated to gain sympathy, for the American ships had begun shelling the shores of the Philippines, and the fall of the Spanish regime was inevitable. Ang bansa natin, tulad ng ibang peripheral regions, ay kontrolado ng mga external states. At ang kontrol ay ginagawa sa pamamagitan ng militar, relihiyon at ekonomiya. Sa katunayan, when the first Spanish ships came, they easily defeated the Datos, the pre-colonial chieftains, through the use of superior firepower. At ayon sa ating Professor Luis H. France in his book, A History of the Philippines, sinabi niyang kolonyalismo ay continued denial of space, geographic, political, and psychological. At ang ating mga indigenous practices ay tinuguro ang spiritualism at sinabing ito ay mga practice ng pagans at demonyo, while its followers were tagged uncivilized. The invaders dismissed early Maharlika psychology as a jingle of primitive hallucinations. Their methods of worship were branded as anti-rational
and superstition. However, it was in pre-colonial times that impression, thought, poetry, and arts was beautifully developed with the richness of vision. Katunayan, hindi lang ang bansang Espanya ang gusto sumakot sa atin. Noong 1614 ay nagtangka rin ang mga Dutch na sakupin tayo at nilusob nila ang bayan ng Arevalo sa Iloilo. Nasabing ang mga Dutch ay may masidhing o matinding pagnanasa din sa ating bansa. Ngunit nagapi rin sila ng puwersa ng mga natives at ng mga Espanya. Sumabaya ka na ng mga puwersa at tinabanan nila itong mga Dutch na gustong sumakop. At ang sumunod na gustong sumakop o puwersa sa labas ng ating bansa ay ang mga British. Noong mga 17th century na sinabing tapakalupit ng mga banyagang ito. Nilusob nila ang Maynila at madali nilang nagapi ang mga Espanyol at ang mga lokal na pamahalaan na pinamumunuan ng ating mga ninuno. Ngunit sa bandang huli ay nagapi din sila ng puwersang Espanya at kung saan ay ibinalik ang bansa natin sa pamumuno at kontrol ng dayuhang. Nagkaroon ng madugong labanan sa pamamagitan ng o sa pagitan ng puwersang Espanya at ang rehimeng Britanya. Pero noong March 2, 1776 ay nagkaroon sila ng peace treaty. At ibinalik ng Britanya ang kapangyarihan at kontrol ng Maharlika sa kamay ng mga Espanyol. And then once again, Maharlika becomes an integral part of Spanish Empire. Taon, more than 300 years, ay pinag-aagawan tayo ng iba't ibang mga superpowers. But ibang superpowers na tanging hangad ay ating mineral and natural resources to exploit our people physically, mentally, and spiritually. Kaya masasabi natin na panahon na upang baguhin natin ang ganitong kalagayan ng ating bansa. Sapagkat tanging pinagiging bagay sa mundo ay pagpapalaki. Handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika.